Magandang umaga, Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng mundo. Ako si Merasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, magbahagi, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para sa mga bagong kaganapan sa channel na ito, Pinoy Rab YouTube channel. Ulo ng mga balita, ulat panahon. Mainit na panahon sa Davao. Makasaysayang impeachment yumanig sa Pilipinas. Lokal na balita. Bagong atraksyon papalit sa pangil sa Crocodile Park. SGA Barm, Mayor at 3 iba pa inaresto dahil sa paglabag sa gun ban. Viral na video ng pag-atake sa minor de edad, iniimbestigahan ng WCPD. Double Light, tinitiyak ang maayos na transisyon sakaling maisabatas ang panukala. Pambansang balita, Pilipinas mag-aangkat ng 4,000 metric tons ng sibuyas. Pilipinas, nananatiling malinis ang record. Balita sa ibayong dagat. Mabilis na pagbuwag ni Trump sa US aid. Ikinabahala ng mga manggagawa sa buong mundo. Patuloy ang pag-aabuso sa kapangyarihan ni Trump hanggat walang pipigil at hindi ito mangyayari sa ngayon. Balitang aliwan, patuloy ang panalo ni Kendrick Lamar. Narito ang recap kung paano pinalakas ng alitan nila ni Drake ang kanyang taon. Miles Teller, sinagip ang relo ng kanyang yumaong lulo mula sa Palisades Fire at wala nang iba. Balitang pampalakasan, kasaysayan ang nakataya para sa 3-peat ni Andy Reid at ng Chiefs. Ang haharang sa kanila, ang kanyang dating kupunan, ang Eagles. Pinakadakilang kwento sa football. Paano ginawang Super Bowl reality ni Aussie Jordan, may lata ang kanyang pangarap sa rugby. Trivia. Alam mo ba, ang Banawe Rice Terraces ay itinuturing na ikawalong wonder ng mundo. Ulat panahon. Hanging amihan ang mararanasan sa Northern at Central Luzon at sa buong bansa. Sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon City makakaranas ng maulap na may pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Posibleng may pagbaha at landslide dulot ng mahina at malakas na pag-ulan. Surigao del Sur, Davao Oriental at Davao de Oro makakaranas ng pag-ulan at scattered rain at thunderstorm dulot ng easterlies. Lokal na balita. Bagong atraksyon papalit kay Pangil sa Crocodile Park. Inanunsyo ng Davao City Crocodile Park and Zoo ang bagong atraksyon kasunod ng pagpanaw ni Pangil, isa sa kanilang tampok na hayop. Ayon kay Ana Borja, Operations Chief, isang zebra ang darating sa loob ng 6 na buwan. Tiniyak niya ang lahat ng hayop sa zoo ay legal na nakuha, nailigtas o isinuko. Sa kabila ng pagkawala ni Pangil, patuloy pa ring matutunghayan ng mga bisita ang mahigit 600 na buwaya, malalaking pusa at iba pang hayop
Si Pangil, isa sa pinakamalaking alagang buhaya sa bansa, ay namatay dahil sa cancer. Inilibing siya ng may respeto, ngunit posibleng ipreserba ang kanyang mga buto sa hinaharap. SGA Barm, mayor at 3 iba pa, inaresto dahil sa gun ban violation. Inaresto si Anwar Sompaga sa Luwang, itinalagang alkalde ng Mabalawag, Cotabato, kasama ang 3 bodyguard sa Task Force Davao Sirawan Checkpoint, Turil, Davao City, noong February 4, 2025. Dahil sa paglabag sa gun ban, natagpuan ang kanilang sasakyan ang mga baril at bala ng walang pahintulot mula sa Commission on Elections, COMELEC. Napansin ng otoridad ang isang baril na nakalantad at natuklasan pa ang isang pang nakatago sa ilalim ng upuan. Depensa ni Saluwang, papunta sila sa isang training event sa Acacia Hotel. Kasalukuyan silang nasa kustudiya at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Omnibus Election Code. Ayon sa PNP, umabot na sa 572 ang naarestong lumabag sa gun ban. Viral na video ng pag-atake sa isang minor de edad iniimbestigahan ng WCPD. Isang CCTV video ang nag-viral matapos ipakita ang marahas na pag-atake sa isang 15 years old na binatilyo ng 7 minor de edad noong January 31, 2025 sa Abansinia Street, Davao City. Iniimbestigahan ito ng Women and Children's Protection Desk WCPD ng San Pedro Police Station at kinikilala ang mga suspect habang inaabisuhan ang kanilang mga magulang. Tiniyak ni Police Captain Hazel Tuazon ang agarang aksyon upang maiwasan ang katulad na insidente. Natuklasan ng ina ng biktima ang mga pasa at agad itong inireklamo. Dinala ang biktima sa SPMC matapos tamaan ng brass knuckles at bote. Patuloy ang investigasyon habang patuloy din ang diskusyon sa social media. Davao Light, tiniyak ang maayos na transisyon sakaling maisabatas ang panukala. Sinusuportahan ng Davao Light and Power Company ang pagpapalawak ng kanilang prangkisa upang maisama ang Davao de Oro at Davao del Norte. Ayon sa Senate Bill 2888 at House Bill 11072, nangako ang kumpanya ng maaasahan at epektibong serbisyo kung maisa sa batas ang panukala. Gayunpaman, may ilang grupong tumutol sa panukala dahil sa pangambang tumaas ang singil sa kuryente at magkaroon ng paglabag sa mga legal na prinsipyo. Ayon sa mga kritiko, ang privatization na ay maaaring magdulot ng dagdag na pasanin sa mga consumer, habang umaasa naman ang ilang residente na mas gaganda ang serbisyo. Tiniyak ng Davao Light na hindi tataas ang singil sa kuryente at posibleng bumaba pa ang bayarin ng kasalukuyang Nordeco customers. Pambansang balita, Pilipinas mag-aangkat ng 4,000 metric tons ng sibuyas. Mag-aangkat ang Pilipinas ng 4,000 metric tons na sibuyas upang patatagin ang supply bago ang anihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., 3,000 metric tons ng pulang sibuyas at 1,000 metric tons ng puting sibuyas ang darating sa loob ng 2 linggo upang maiwasan ang kakulangan at manipulasyon ng presyo.
Noong 2022, umaabot sa 700 pesos kada kilo ang sibuyas dahil sa krisis sa supply. Inirekomenda ng Bureau of Plant Industry ang limitadong importasyon upang maiwasan ang malalaking pagtaas ng presyo, lalo na sa matapos ang mga bagyo at pesti. Tinatayang aabot sa 33,000 metric tons ang ani sa Marso na magtitiyak ng sapat na supply at matatag na presyo. Pilipinas nananatiling walang talo sa ASEAN Winter Games. Nakamit ng Team Philippines ang ikatlong sunod na panalo sa Group B ng Mixed Doubles Curling Elimination Round sa ASEAN Winter Games sa Harbin, China. Tinalo nina Mark Angelo Pfister at Kathleen Sombelio Doberstein ang Qatar 11-3 noong February 5, 2025 matapos makabangon mula sa 3-point deficit. May 3-0 record na ang koponan at nakaharap ang Chinese Taipei ng gabing iyon. Nauna na nilang pinataob ang top rank Korea at world number 45 Kyrgyzstan. Pasok sa semifinals ang dalawang pinakamahusay na koponan mula sa bawat grupo, samantala dumating na rin sa Harbin ang Filipino short track speed skater na si Peter Grossi. Balita sa ibayong dagat. Mabilis na pagkakawatak ng US aid sa ilalim ni Trump. Ikinababahala ng mga manggagawa sa buong mundo. Ang mabilis na pagbuwag ng Administrasyong Trump sa US Agency for International Development, USAID, ay nagdulot ng matinding pangamba sa libu-libong empleyado. Marami sa kanila ang nakatalaga sa delikadong lugar at nangangamba para sa kanilang seguridad, habang ang iba ay naghihintay ng utos para bumalik sa US. Ayon sa CNN, maraming manggagawa kabilang ang mga diplomat ang inilagay sa administrative leave o tinanggalan ng akses sa mahahalagang sistema ng ahensya. Inabisuhan ng USAID ang mga empleyado na karamihan sa direktang hinirang ay ilalagay sa administrative leave simula February 7, 2025. Samantala, pinag-aralan ng American Foreign Service Association ang mga legal na hakbang upang labanan ang desisyong ito, habang ang mga apektadong empleyado ay nahihirapang makakuha ng malinaw na impormasyon. Patuloy ang konsolida ni Trump ng kapangyarihan at walang agarang pipigil sa kanya. Ang ikalawang termino ni Donald Trump ay nagbubukas ng radikal na pagbabago sa gobyerno ng US. Tinutupad ang pananaw ni Steve Bannon noong 2017 na buwagin ang administrasyong Estado. Kasama si Elon Musk, tinatanggal ni Trump ang mga ahensyang federal, binabawasan ang mga budget at ibinabaligtad ang mga pandaigdigang kasunduan. Ang mga hardline conservative na nadismaya sa mabagal na progreso noong unang termino niya ay nagtutulak ngayon ng mabilis at hindi na mababaling pagbabago. Dahil sa bilis ng mga pagbabagong ito, nahihirapan ang Kongreso, ang kritiko at publiko na tumugon.
Habang pinapalakas ni Trump ang kanyang kontrol, 5 mahahalagang trend ang lumilitaw na maaaring maghubog sa kanyang panunungkulan at muling magtakda ng direksyon sa pamahalaan ng Amerika. Balitang aliwan, patuloy ang panalo ni Kendrick Lamar. Paano nakadagdag ang alitan nila ni Drake sa kaniyang tagumpay? Si Kendrick Lamar ay patuloy na nagiging isang kulturang icon at ang kanyang pinaka bagong tagumpay ay nagpapatibay sa kanyang estado bilang isang higanteng puwersa sa industriya ng musika. Sa Grammys, nanalo siya ng 5 parangal, kabilang ang Record of the Year at Song of the Year para sa kanyang diss track na Not Like Us laban kay Drake. Mas lalong lumalakas ang epekto ng kanta nang makita ni Taylor Swift na sumasayaw at ang buong audition na sumasabay sa isang matalim na linya laban kay Drake. Ang tagumpay na ito ay dagdag lamang sa listahan ng mga panalo ni Lamar, kabilang ang pagiging unang rapper na nanalo ng Pulitzer Prize. May paparating siyang Super Bowl performance at isang malaking tour, kaya't hindi maitatanggi ang kanyang dominasyon sa mundo ng musika. Miles Teller, nailigtas ang relo ng yumaong lolo sa gitna ng Palisades Fire at halos wala ng iba. Ibinahagi ni Miles Teller ang emosyonal na karanasan ng kanyang paglikas mula sa kanilang tahanan sa gitna ng Palisades Fire sa nasumira ng bahagi ng Los Angeles. Sa panayam sa The Late Show with Stephen Colbert, ikinuwento niya kung paano siya at ang kanyang asawang si Kellege ay nagmadaling lumikas kasabay ng mga alaga sa kanyang lola na kamakailan lang ay nawalan ng asawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang kanyang naisalba, ang relo ng kanyang yumaong lolo sa nasuot niya sa panayam. Ang mabilis na pagkalat ng sunog ay bahagi ng serye ng mga wildfire na sumira sa libu-libong ari-arian at kumitil ng 29 na buhay sa Los Angeles County. Ngayon, unti-unting bumabangon si Teller at ang kanyang pamilya mula sa matinding pagsubok na kanilang pinagdaanan. Balitang pampalakasan. Kasaysayan sa Super Bowl, 3 sunod na kampyonato ang nakasalalay para kay Andy Reid at sa Chiefs. Si Andy Reid na unang nakilala bilang head coach ng Philadelphia Eagles ay patuloy na gumagawa ng kasaysayan kasama ang Kansas City Chiefs. Sa loob ng 14 na matagumpay na taon sa Eagles, naghatid siya ng 9 na playoff appearances sa isang Super Bowl title bago lumipat sa Chiefs noong 2013. Doon mas lalo siyang namayagpag na may 3 Super Bowl titles kabilang ang 2 na huling 2 taon. Ngayong Pebrero 9, may pagkakataon siyang makuha ang pangatlong sunod na kampyonato. Isang makasaysayang tagumpay na hindi pa nagagawa ng sinuman. Ang hadlang sa kanyang misyon, ang dati niyang kupunan, ang Philadelphia Eagles, sa isang matinding rematch matapos ang kanilang laban sa Super Bowl 57, kung saan
nanalo ang Chiefs ni Red. Ang pinakadakilang kwento sa football. Paano napalitan ni Jordan Mailata ang pangarap sa rugby sa Super Bowl? 10 taon na ang nakalipas, si Jordan Mailata, isang 17 years old mula Sydney, Australia, ay nanood ng Super Bowl sa unang pagkakataon. Hindi dahil sa laro, kundi dahil sa halftime show. Noon, ang pangarap niya ay maging isang rugby star. Ngunit sa isang hindi inaasang pangyayari, 2 taon matapos ang halftime performance ni Beyonce, nagpasya siyang subukan ang American football. Ngayon, noong 2025, isa na siya sa mga pinakamalalakas na manlalaro sa offensive line ng Philadelphia Eagles. Ang kanyang paglalakbay mula rugby patungong NFL ay isa sa mga pinakadakilang kwento sa kasaysayan ng football. Matapos pumirma ng $66 milyong na kontrata, naging susi siya sa tagumpay ni Saquon Barkley na umabot sa mahigit 2,000 rushing yards noong 2024. Sa kanyang ikalawang Super Bowl appearance, si Mailata ay nagbabalik tanaw sa kanyang hindi kapani-paniwalang paglalakbay ng may pasasalamat at pagkamangha. Trivia. Alam mo ba na ang Banawe Rice Terraces ay itinuturing na ikawalong himala ng mundo? Ang mga kamangha-manghang terraces na matatagpuan sa Ifugao, Pilipinas ay itinayo mahigit 2,000 years na ang nakakalipas ng mga katutubong Ifugao. Itinaga sa gilid ng bundok. Ang mga terraces ay sumasaklaw ng humigit kumulang 10,360 square kilometers at isang kahanga-hangang tagumpay ng sinumang inhinyera. Ang mga palayan na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa ay nagpapakita ng malalim na kaalaman ng Ifugao sa mga sustainable na pamamaraan ng pagsasaka at pamamahala ng mga likas na yaman. Kinikilala bilang isang UNESCO World Heritage Site, ang Banawe Rice Terraces ay patuloy na simbolo ng pagkamahusay ng Pilipino, pamana ng kultura at katatagan. At yan ang mga balita sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa muli, ako si Marisol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita. Ito ang Pinoy Rab YouTube channel, inaabot ang mga Pilipino dito at sa ibang bansa. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.